Welcome to Love Lines. Good morning Philippines and hello world. Araw na linggo kaya simba tayo. It's a Sunday morning. Yan, kaya nakapayong ako maano yung araw. Maganda, maliwanag, sikat ng araw. May konting ulap sa kalangitan. Nagsisipaghunihan ang mga ibon. Yan, can you hear that? Chirp ng ibon. Yan, today is 14th Sunday or an ordinary time. Kaya, yung tangan nito, yung gospel ngayon is about Jesus na prophets na hindi pinaniniwalaan sa kanyang lugar, hindi naniniwala sa kanyang mga pamilya at kamag-anak. Lapit-lapit na ni. Has partaked for us the reward of the same Christ our Lord. Amen. 14th Sunday in ordinary time. Kaya gulang kulay. Isa lang pa. Ano pong explanation o sinasabi doon na ang Diyos ay napakakita ng kanyang dakilang pag-ibig o napakakita ng kanyang pamamahal sa sangkatauhan. Unang-una, ang Diyos ay napakakita ng kanyang pamamahal sa sangkatauhan sa pamagitan ng experience ng isang tao. Halimbawa na lamang, masama man o mabuting experience sa ating buhay, ito po ay isang pagpapala ng Diyos na mayroong ibig sabihin para sa atin o para sa ating buhay. Mayroong mensahe ng Diyos na dapat natin tingnan. Pangalawa, ang Diyos ay ipapakita ng kanyang dakilang pagmamahal sa pamagitan ng kanyang nilikha. Kung titingnan po natin ang ating kapaligiran, ito po ay likha ng Diyos. Ito po ay pinagkaloob ng Diyos sa atin dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Kaya kung saan, na-experience natin ang ganda ng mundo, na-experience natin ang ganda ng buhay, at na-experience natin yung mga kakaibang bagay dito sa mundo itawa. At ang pangalawa, kapatid, makikita daw natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin sa pamagitan ng mga taong pinadala niya para tayo po ay paalalahanan. Totoo nga mga kapatid, ang lahat na ito po ay pagpakita ng Diyos ng kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kaya kung titignan po natin sa ating walang pagbasa, ang Diyos Ama ay tinawag si Propeta Ezekiel para paalalahanan ang kanyang bayan na dapat sila ay magbago at huwinin nila ang kanilang mga danas. Dahil tayo mga kapatid, ang bayan ng Israel ay patuloy sa paggawa ng kasalanan, pagsubay sa utos ng Diyos. Ang kanilang ginagawa, sila po ang hindi nagpapalataya. Sila po ay luminis ng landas at sila ay patuloy sa pakikipagdigma, patuloy sa pagsubay sa kalooban ng Diyos. Sa mahabang panahon, ganito po ang nangyari, ganito po ang pangyayari sa bayan ng Israel. Ngunit Diyos ang hindi sumuko sa kanila at patuloy sa pagpadala ng mga tao para sila po
ay paglalaanan para sila ay paglalaanan na magbago at humiling ang kanilang landas. Sa ating Ebanghelyo, naririnig din natin ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng pagturo doon sa sinagoga. Sa sinagoga, mga kapatid, nandoon po yung mga Pariseo, nandoon po yung mga tao, o yung mga Saduceo, nandoon din po yung mga pinuno ng bayan, nandoon din yung mga tinatawag natin taong deboto sa kautusan ni Moses na ibinigay sa sangkatauhan. Kaya habang nagngangaral, habang nagsasalita ang ating Panginoong Jesucristo, in-question ng mga tao ito kung saan galing ang kanyang kapangyarihan o kung saan galing ang kanyang kataluluhan at kung saan galing ang kanyang kapangyarihan. Sa sarili niyang bayan, siya po ay hindi tanggap. Sa sarili ng bayan, siya po ay hindi nakagawa ng hinawa. Bakit? Dahil hindi natanggap ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa pinimina, ang ating Panginoong Jesucristo ay nanggaling sa pinakamababang uri na pamilya. Ang kanyang ama na si Jose ay isang karpentero at ang kanyang ina na si Maria ay isang may bahay at walang trabaho. Ito po ang tinitingnan ng mga tao ito. At hindi lamang tinatanong o question nila ang ating Panginoon, kundi pinagbibintangan din po nila na mayroon po kapatid si Jesus na si Jose, na si Santiago, na si Pinagbibigyan natin po hingga na si Jesus ay mayroong kapatid na sina Santiago, Judas, Simon, at iba pa. At hindi lamang yun mga kapatid, pinagbibigyan natin hingga na si Jesus ay mayroong mga kapatid na babae. Kaya muli, ito po ay dapat natin maunawaan. Dahil sa tradisyon ng mga mundo, sinasabi ko pa natin, ang mga malalapit kay Jesus, malalapit na tao, ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga kamag-anak, sila po ay tinatawag na mga kapatid ng ating Panginoong Jesus. Kaya doon sa lugar na yun, masasabi natin na hindi po pinapaniwalaan ng ating Panginoong Jesucristo at hindi po siya nakagawa ng mga himala dahil sa kanilang kulang na pananampalataya sa Kanya. Dahil hindi sila naniwala at hindi nila tinatanggap o tanggap ang ating Panginoong Jesucristo. At ito din po, minsan, nangyayari po sa ating buhay, sa ating personal na experience sa ating buhay. Halimbawa na naman, pag mayroon po tayong mga kaibigan, kamag-anak, o mga kalapit sa atin, na mahilig po magbasa, mahilig po mag-aral, mahilig po mag-ayos, o magmuna. Sila po minsan ay hindi po natin pinapaniwalaan at minsan tayo po ay nagagaling sa kanila. Hindi po natin tanggap ang kanilang mga sinasabi na kahit ito ay katotohanan, na kahit ito ay totoo. Hindi po natin tanggap na tayo po ay pinapaalalahanan. Hindi po natin tanggap na tayo ay pinagsasalihan. Ngunit ang paalala ng Diyos sa bawat isa sa atin, na sa bawat araw, sa bawat panahon, ang Diyos ay nagpapadala ng mga propeta, ng mga tao, na magpapaalala sa atin na tayo po ay hihigit ng Diyos pag tayo po ay nagawa ng mga masasama o hindi magandang bagay. Kaya yung mga tao na nagpapaalala sa atin, sila po ay mga sugo ng Diyos. Sila po
ay binigay ng Diyos sa atin para paalalahanan tayo na mayroon tayong dapat mabuti sa ating sarili. At huwag po tayo magalit. Huwag po tayo sumama ang loob dahil ito ay mapakita ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Katulad ng kanyang pinili bayan. Katulad ng kanyang pinili mga tao. Hindi po sumuko ang Diyos doon. Kahit ito po, ang mga tao ito ay surahin. Hindi po sumuko ang Diyos na magpadama ng kanyang pag-ibig sa mga tao ito. Kaya siya ay hindi pinapaliwalaan sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. At sa atin po, ganun din. Kahit na tayo po ay hindi nakakasama, kahit na tayo po ay mayroong kasalanan at naliligawan ng landas. Ang Diyos at ang mga tao na malapit sa atin ang hindi po sumusuko na ibadaba at pakita sa atin ang pagmamahal, dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya, kailangan na mayroon po tayong tinatawag na bukas ang isip, bukas ang puso sa pagtanggap ng mga paalala na ito na itinalog ng Diyos sa atin. Dahil ang Diyos ay patuloy na nagmamahal. Ang Diyos ay patuloy na nagpapataba sa atin ng kanyang tunay na pag-ibig. Kaya mga kapatid, nawa sa patuloy po natin ng ating pagdidinay sa mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng mga tao na nalapit sa atin, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi po natin nawa sa banal na Espiritu na buksan ang ating isip, buksan ang ating puso para tanggapin, para pagkilala ang ating mga sarili at mabuti ang mga kasasamang kaugalian na ating isinasabuhay araw-araw. Kaya mga kapatid, patuloy natin sa pagdarasal, yung mga tao may matigas na puso o may mga matigas na kalooban para sa pagbabago. Ibig po natin sa Diyos na nawa pupuli ng Diyos sa kanilang puso para bigyan, para pagpupuli ang kanilang mga sarili. So, kayo po. At sa may O Diyos, ang maraming mga pangilinan, kami po ay nagpupulit at pagpasalamat sa iyo sa anong mong buhay, pag-ibig, pamilya, at kaibigan. Pagpalakay mo ang aming mga kapatid na nagdiliwang na kanilang araw at nagdalasan sa gawa ito. Gawasin na dispusin mo ang iyong biyaya ng iyong pagpapala, gawain na sila sa kanilang paglalakbay sa mundo ibabaw tungo sa kawasan. Pagpalakay mo rin ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang pamilya, ang kanilang mga anak, ang kanilang mga kaibigan, at lahat ng mga tao na nagmamahal sa kanila. Hinihiling namin sa tulong at awa ng aming Virgin Maria, gawa sila ay pagparani sa kanilang Ama at kanilang Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin sila. Magbigay na po na pakapunin.
Oh, picture na. Most Boboyo, I miss you. Mga PNP dito lang sa siguro kaya natin ng happy anniversary yung nauna na si sister, iniwan na tayo. Ano ba yung word for the day ngayon? Wag mong ikakahon. Wag mong ikakahon. So, word for the day, parang stereotype, no? Parang stereotyping kung sabi nga, think, wag kang mag-isip within the box, lumabas ka sa iyong kahon. Ganon, parang ganon. Wag mong ikahon ang wag mong ikahon ang sarili mo. Yung Diyos ay nagpapadala ng propeta, mensahero. Minsan, yung sabi ni Father, kapamilya mo. Para pagsabihan ka, kaya makinig ka. Ganon yun. Diba? So, that's it. Makinig sa payo. Kung sa palagay mo nangangailangan ka ng payo. Sabagay, minsan daw ang tao na nangangailangan ng payo, siya ang ayaw payuhan. Yun. Pero, kung may tao na nagpapaalala sa'yo, nagre-remind sa'yo, maybe reminder, hindi kang magandang word for today. Reminder or listen. Listen to the word of God. Love of God pa rin siya. It's the love of God concern na kahit makasalanan tayo, according to the first reading, kahit makasalanan, may pinapadala pa rin ng Diyos na propeta among them. So, hindi natin alam sa pamilya natin, mayroong tao na nagmamalasakit sa atin na ipinadala ng Diyos, or sabihin natin yung magmamalasakit sa atin, siya ang pinadala sa atin ng Diyos. Yun, na magtuwid kung ano man ang mali, kung ano man ang baliko sa ating landas. So that's it. Yung sabi ni St. Paul na ang kanyang kahinaan ay ang kanyang lakas. Yun. So sometimes meron tayo mga flaws na nagiging dahilan o kaya reminder para manitili tayong humble, para hindi tayo maging mayabang. So kung ano man ang kahinaan natin, nagpapaalala yon na talagang kailangan pa rin natin, kailangan talaga natin ng Diyos. So that strengthens our faith. Parang ganun. Maybe another word is humility. Humility. Yun yung parang ipinapaalala ni St. Paul sa second reading. And first reading, yun nga, God really loves and the cares was all. Ganda ng halaman, no? Oh, may pusa. We're home. We're home. At ang aking mga alaga. Ayan.
Okay, see you later. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.